Di ba? O, ombudsman. O, ng insertions sa 2025 budget. ito daw po mga bossing, no? Sabi dito, Assistant Ombudsman Clavano, ilang bahagi lang ng Cabral Files ang ipinakita ni Representative Leandro Leviste sa office ng Ombudsman. O, tingnan nyo. Halataho na piling-pili lang. Halataho na wala lang. Kung sino lang yung gusto nila, kung sino lang yung trip nila na masira ho. Pakinggan ho natin mga bossing, nasaan ang tapang ni Leandro Leviste ho talaga? Wala. Oh, game. Mainit na balita, sumagot ang Office of the Ombudsman sa pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste tungkol sa hawak umano niyang Cabral Files na may listahan ng insertions sa 2025 budget. Congressman Leviste presented only limited portions. So, pwede po ba yun? Lagi mong sinasabi sa umpisa pa lang, niyayabang mo, iaalay mo, buhay mo para sa bayan, kahit buhay kapalit. Tapos, eto na, turo na po ng turo, nagtututuro na ho, mga kababayan. Sana ilabas ni Sec. Vince Dizon yung mga file niya, etc. Sana si Sec. Vince Dizon na ang maglabas. Sana ang DPW, ano yun? Di ba? Bungad na bungad mo, matapang ka. Isa lang din ho itong Kiko Barsaga, mga bossing. Nauna, nauto po yung mga DDS. Ganyan naman po sila No? Kahit mababaw po, mga kababayan, kahit wala pong ebidensya versus kay Pangulong Bongbong Marcos o kay Martin Romualdez, basta narinig ng mga DDS, ay okay na yan. Pinapaniwalaan ko na yan. Ganyan ho ang mga DDS. Ilang taon na ho natin silang nakikita. Simula pa lang ho kay Maharlika. Ang dali nilang paniwalaan. Ilang taon na ho, simula nung nauto sila. Hanggang ngayon, wala pang pinapakita sa kanila talagang ebidensya sa lahat ng pinagsasasabi. Isama mo na yung merong sinasabing USB. Hanggang ngayon, hindi inilalabas yung USB. Kaya nababansagang mga uto-uto yung mga DDS ho, mga boss. Di ba? Tapos eto, kulang-kulang, iilan lang ang inilabas. Hindi inilalabas lahat. Paano yan, mga DDS? Paano nyo ipapakulong yung Pangulong Bongbong Marcos? Paano nyo pababagsakin yung Pangulong Bongbong Marcos kung yung mga superhero ninyo, ganito? Buong file daw, ilalabas niya. Hanggang ngayon, nangangatog ang itlog. Takot. Of the list, responsive in fairness to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess. Pwede ba yun? Di ba nga kaya ang mga diskaya ho, mga boss tip sir, is hindi mapayag-payagan o hindi makakuha ng witness protection dahil halata na hindi sila nagte-tell all. Mas maigi pa nga yung mga Bryce Hernandez Yung Bryce Hernandez, pag tinanong mo, talagang sasabihin mo lahat. Mas maigi pa nga yung Bryce Hernandez at yung si Alcantara talagang nagsusuli at nakikipag-cooperate. Yung mga bata nitong sila Marcoleta, walang all out. Style ba talaga yan ng mga DDS? Halata Kapag ka sinabi ninyo na para sa bayan ang gagawin ko, ilalabas nyo yan lahat. Wala kayong pipiliin. Di ba? Si Batang Promel Kid, etong bata. Wala ho, mga bossing. Even when asked to do so. Yan ay matapos sabihin ni Leviste na noong Nobyembre pa niya ipinakita sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure ang Cabral Files na may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan naman ng pondo para sa DPWH projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico, bakit hindi ilabas ngayon? Tsaka ang dami hong nagtatanong, mga bossing, bakit daw ho, mga kababayan, kung kailan namatay daw, no, kasi buhay pa din ho, yung iniisip ng mamamayang Pilipino na si Yusek Cabral ay buhay. Na si Yusek Cabral ay lumabas lang ng bansa o nag-backdoor si Yusek Cabral Pero hindi totoong patay Diba?
Bakit kung kailan patay daw, saka palang ilalabas? Hindi kaya dahil, kasi hindi na magsasalita si Cabral no? Kung isulat ko si Martin Romualdez dito, kung isulat ko si Bongbong Marcos dito, hindi na magsasalita si Cabral, na dinagdagan ko lang ito. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ako talaga hanggang ngayon hindi convinced na patay si Cabral. Ang iniisip ko nga, baka si Lebiste kasabwat pa ho dyan Kasi timing na timing ho, mga bossing. Di ba? Timing na timing ho. Biruin nyo mga boss di pa mo, sir. Ang tagal niya ng hawak yung Cabral files na sinasabi niya. Pero, kinailangan muna na mayroong mahulog sa bangin daw. No, na ang daming sumasalungat doon sa mga ipinapakitang mga balita tungkol doon kay Yusek Cabral kung paano nahulog. Kesyo, ang nangyari umilalim yung paa. Di ba pagbagsak dapat nun? Kung ano yung nadatnan mo doon sa ibabaw, dapat nandun ka lang sa ibabaw. Pero hindi. Iba. Yung kay Cabral, umilalim pa. Ano yun? Sumiksek, sumuot, umilalim? Nakagalaw pa? Ipasok ko nga yung sarili ko dito. Di ba mga boss, chipa mo sir? Baka mamaya ang estilo nitong mga ito. Sige, kunyari ikaw na ang maglalabas. Idawit mo na, isama mo na. Yung gano'n. Tapos, kami naman, ang gagawin naman dito namin, magpapatay-patayan kami. No? Lalabas ako, magbabackdoor ako ng bansa. Pupunta ako sa ibang bansa. Tapos ikaw ang maglabas niyan. Upang sa gano'n, kapag ka naisingit mo yung pangalan ni Martin Romualdez at naisingit mo yung pangalan ni Bongbong Marcos, ayos na. Lahat yan kapag ka yan tinanggap ng taong bayan at pinaniwalaan ng taong bayan, lahat tayo absuelto. Di ba, mga bossing? Tapos tinanggap ng taong bayan. Oo nga naman, tama nga, nandiyan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, Tapos, nagalit yung mamamayang Pilipino. Bongbong Marcos, ikaw pa ang may pasimuno ng mga pag-iimbestiga. Yung pala, ikaw naman pala ang mastermind, pinaniwalaan. Tapos, pagkatapos ng lahat, biglang lalabas yung Cabral. Buhay. Sasabihin lang, opo, yan po talaga yung file ko. Nakikita niyo ho, mga kababayan, yung maaaring mga maging lohika, maging logic po nitong pangyayari na ito. Baka itong mga ito magkakakuntsaba pa ho No? Sige, kunyari mamamatay ako. Lebiste. Sabihin mo, ikaw yung may hawak ng file. Sabihin mo, ganito, ganyan. No? Idagdag nyo kung sino yung gusto nyo idagdag. Total, sa balita, patay na ako. So wala nang magsasabi kung totoo ba o hindi yan. Tapos exit ng bansa. Nagalit ang taong bayan, napasibak si Pangulong Bongbong Marcos. Tagumpay sila. Sabay buhay pala. Sabihin lang, nagtago po kasi ako kasi may mga banta sa buhay ko talaga No? Pero yung inilabas po ni Leandro Lebiste, totoo po yun. Di lahat sila acquitted. Di ba, Miel Rodrigo? Ganyan ho ang style nila yata, mga bossing, ganyan yung nakikita ko. Pero sa akin lang ho yun, maaaring mali ho ako, mga kababayan. At tingin ko, hindi lang ako ang nag-iisip ng ganon, pati po mga kapwa natin Pilipino. Labano, buhay pa si dating Undersecretary Catalina Cabral, naghingi nila ang kopya ng mga dokumento kay Lebiste. Susubukan ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag sa Lebiste tungkol sa sinabi ng Ombudsman. Sabi ni Labano, kailangan suriin ang budget insertion sa Cabral Fund. Sabi ni Jorge de Belin, pero may case yun, di ba? Yung declaring yourself dead due to criminal liability. Opo. Hindi ko lang alam kung ano tawag doon, pero may kaso talaga ho yun. May kulong yun. Di ba? Pero ikaw kasi, mga boss chief amo sir, ano po ang mas pipiliin mo? Yung magpatay-patayan ka na lang? Kesa ito talagang pinpoint ka na ng lahat. Di ba, Tato? Uy! Tato! Shoutout sa'yo! Ayan
Kahit may ubo ako, hindi nagbabago yung pag-shoutout ko sa iyo pag nakikita ko yung pangalan mo. Kayo, ano mas pipiliin nyo, mga kababayan?